Eto mga minamahal, panoodin natin kung saan itong kapwa natin Gen Z, abay galit na galit at binato po ang mga Villar. So panoodin natin tong video na to. Short clip lang to mga minamahal. Okay. Ulitin pa natin. Ulitin pa natin for the last time. Alam nyo, sa short clip na yan, isa lang yung mensahe ng bata. Gen Z yan, probably. Botante. Isa lang yung ibig sabihin yan. Gising na kami. Mulat na kami. 'Di ba? So, ang mulat ay hindi na muling pipikit pa. Imagine yan, binato, ibinalik ng bata yung t-shirt ng isang trapo. Or else, paano nga naman namin lalabhan yan? #PrimeWater. 'Di ba? Paano namin lalabhan yan? Di balik na lang namin sa inyo. 'Di ba? O, paano babawiin ni Camille Villar ang humigit kumulang 2 bilyones na pera na ginastos niya sa kampanya? Sa Facebook ads, 3 month, 18 million. Magkano lang naman yung sweldo ng isang senador? Salary grade is 270,000 a month, if I am not mistaken. Diba? Tapos, sweldo sa mga staff, a year, meron silang budget na 60 million. So, paano babawiin ni Camille Villar yung 2 bilyong peso? Diba? Pera na ginamit niya nung kumpanya. Alam nyo kasi, yung mga tumatakbong politiko na yan, ano yan, mga minamahal, pinoprotektahan lang talaga nila ang kanilang negosyo. So, front lang nila tumakbo sa politiko, pero yung pinaka-dark na secret dyan, dark side dyan, is kailangan nilang protektahan ang kanilang negosyo. 'Di ba? So, no to land grabbers tayo. Kasi, imagine nyo, yung pamilya ng mga Villar, dynasty na yan. Although kahit nasa alyansa, I think hindi alyansa na nakaisara na itong si Camille Villar. Diba? At halata naman talaga na itong si Camille Villar ay namamangkadid sa 2 ilog. Kita natin yan. Itong si Camille Villar din, mga minamahal, ay bunga lang din ng isang political dynasty. So, bakit pa natin ipapasok yan sa Senado? Diba? So, tama yung behavior na ginawa ng bata. At kahit nga din ako ba't kayo boboto si Camille? Ano yung reason? Diba? Instead, diba, kung iboto nyo si Camille, bakit hindi nyo na lang iboto yung merong mga nagawa na? O, katulad nino, ito, ni Benhur Abalos. O, sabi dito, Secretary Abalos, Apollo Kibuloy, arrested. Isa po sa mga humuli noong nasa DILG pa lamang itong si Benhur Abalos kay Kibuloy, ay itong si Abalos. Malaki po yung naging ambag ni Secretary DILG, Benhur Abalos, sa paghuli dito nga po sa nagtatago na noon na si Kibuloy. Hindi lang yan. Pati din kay Alice Gu. Pumunta din si Benhur Abalos doon sa Indonesia. Tama ba? If I'm not mistaken, kung saan nagtatago itong si Alice Gu. So, hindi pa nga nakaupo noon. Madami nang nagawa. Nung nandun siya sa Mandaluyong. Diba? Ang laki ng improvement. Yung dating mga lubak-lubak na daanan, napaganda. So, madami na pong nagawa itong si Secretary Abalos. So, kung madami nang nagawa, mas madami pa yung magagawa pag nakaupo na. So, instead na magboto tayo ng mga trapo, bakit hindi natin simulan or bumoto ng bago?
Kaysa naman bumoto kayo yung katulad nila Go. O, tingnan nyo to mga minamahal, o. O, pinak-check itong si Go. O, Bongo against daw sa Pogo. Pero previously supported their operation in the Philippines. Diba? Yung mga mapagpanggap, mga balat kayo. So, instead na bumoto tayo, mga minamahal na mga tapo, na mga politiko, kagaya ni Camille Villar, diba? Amy Marcos, bakit hindi na lang din natin iboto or subukan itong si Kiko, si Manny Pacquiao, si Benhur Abalos, diba? Si Ping Lacson, Abby Binay, at itong si Tito Soto. Diba? Kasi kung noon pa nga lamang, madami nang nagawa itong mga taong to. How much more pa kaya pag nakaupo na sa serbisyo? Eh yung mga Villar, may nagawa ba? Wala naman kasi kung titingnan ninyo, namigay pa nga ng timba, wala nga tubig eh. O tingnan ninyo. Namigay pa ng timba, eh wala namang tubig. Ayusin nyo muna yung prime water issue ninyo. Diba? Na kung saan naghihirap. Yung mga pinapahirapan yung Pilipino sa kung saang mang lugar yun. Unahin nyo munang ayusin yung issue ninyo. Kasi sabi ko nga sa inyo mga minamahal, hindi naman yan sila tumakbo dyan ng wala lang. Hindi naman sila gagastos dyan ng wala lang. Siyempre, tumakbo sila dyan para protektahan ng kanilang negosyo. At halata naman. Sabi pa nga ni Cynthia, nung mainit ang panahon, hindi naman ako naiinitan. O yung issue sa mahalang sibuyas, ang sabi niya, wag na lang tayong gumamit ng sibuyas. Tama ba mga behavior yan, ma'am? Tapos nung tinanong ko itong si Camille Villar, pro-China or pro-Philippines, alam niyo kung ano yung sagot? Thank you. Tama ba yun? Thank you ang sagot? Really? Ma'am Camille? Pro-Philippines or pro-China? Thank you. Thank you lang. Yung maririnig kong sagot. By the way, sa mga hindi nakakalam ako yung nag-interview nun. Tama ba yung behavior niyam? Thank you lang yung sagot? Alright. So, good behavior girl. Ako na-interview ko si Camille. Tinanong ko, pro-Philippines or pro-China? Sagot, thank you. Diba, harapan ko siyang na-interview nun. Alright. So, doon pa nga lamang, red flag na siya. Kaya hindi ko siya iboboto kahit nasa alyansa siya. Actually, I think tinakwil na ata ito ng alyansa or namamangkato sa dalawang ilog. Huwag tayo sa mga ganun. You cannot serve two master. Alright? So, yun po mga minamahal. Anyway, it's me again. Pahingi lang po ako ng comments ninyo. Yan, comments, likes, and share. And also, don't forget to click the subscribe and hit notification bell for more update. Yun lamang po. Ingat mga kababayan.